Hello everyone! Welcome back to another video. Kung gusto mo ng peaceful na buhay, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Kailangan mong tratuhin ng maayos ang ibang tao. Kailangan mong tratuhin ng maayos ang lahat ng bagay. Pero alam ko na magulo ang buhay mo ngayon. Para bang ang lahat na lang ay hindi makakatulong sa'yo. Yun bang kaguluhan na kahit positibong salita ay hindi mo mailapat sa iyong buhay? Dahil puro negatibo na lang naririnig mo. Alam ko na gusto mong maging kalmado at gusto mo nang makabalik sa tamang landas. Bago ka makabalik sa tamang landas, kailangan mong harapin ang isang mahalagang katotohanan. At iyon ay, sobrang busy mo sa buhay. Hindi ka lang busy sa trabaho, ang busy din ng iyong isipan. Pwede bang mag-focus ka muna sa sarili mo bago ang ibang bagay? Hindi mo kasi makakamit ang payapang buhay kung mismo sarili mo ay naguguluhan ka. Kailangan mo ng sapat na lakas at positibong enerhiya upang maging kalmado ka. Paano yan? Pagod na pagod ka na ngayon. Pagod na pagod ka na sa kakahabol ng pera. Pagod ka na sa kakasunod sa idinidikta ng mga tao. Pagod ka na sa kakasabay sa trending. Pagod ka na sa lahat ng bagay. Kapag pagod ka na, tapos hindi ka pa rin nagpapahinga, mas lalo kang magagalit sa sitwasyon. Alam mo, ikaw lang naman ang gumugulo sa buhay mo. Tayong lahat ay nabubuhay sa napakagulong sitwasyon. Huwag na nating dagdagan pa. 8 to 12 hours tayong nagtatrabaho. Marami ng distraction sa buhay. Nababalisa tayo kung anong kakainin natin bukas. Marami ang gumugulo sa atin. Uulitin ko, huwag na nating dagdagan pa. We can't control the external problems. Hindi natin yan matatakasan. Kahit saan ka pa magtago, makakahanap ka pa rin ng nakakagigil na sitwasyon. Hindi yan mawawala kasi ang ugat ng sitwasyon ay hindi mo pa nasusolusyonan. Upang mamuhay ka ng payapa, dapat mo ring tanggapin na ang magulong sitwasyon ay palaging mangyayari ng paulit-ulit. Gustuhin mo man o hindi. Hindi ibig sabihin na tinanggap mo ay wala ka nang gagawin. Ibig sabihin ay harapin mo ng buong tapang. Kasi handa ka nang masaktan at magbago. Buksan mo ang isipan mo at magpakatatag ka sa labanang to. Marami na rin akong pinagdadaanan sa buhay. Maraming beses na akong dinurog ng pagsubok. Napakagulo ng buhay. Umabot na rin ako sa punto na wala akong ginawa kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hinayaan ko na lang. Pero ganun pa rin. Doon ko napagtanto na hindi pala mawawala ang gulo kapag nakatunganga na lang tayo. Hindi ko alam kung anong kwento ng buhay mo. Pero alam ko na nahihirapan ka rin. Siguro ngayon sobra na at gusto mong makamit ang peaceful na buhay. Tuturuan kita and make sure na ilalapat mo to sa iyong buhay. Hindi pwedeng manood ka lang ng manood tapos wala kang ginagawa. Number 1, kontrolin mo ang iyong isipan. Lahat ay nagsisimula sa isipan natin. Ang panlabas na sitwasyon ay hindi makakaapekto sa atin kung hindi natin pahintulutan ang mga ito. Ibig sabihin kung bakit naguguluhan ka, ay dahil magulong-magulo ang iyong kalooban. May iniisip ka na nagpapahina sa'yo, nagpapagalit sa'yo, nagpapabagsak ng mood mo. Alam kong gusto mong mawala yan. Pagtuunan mo ng pansin ang isipan mo. Ang isip natin ay mapaglaro. Paglalaroan tayo nito. Kung hindi natin ito makukontrol, ang maliit na problema ay maaaring mapalaki nito. Ganyan ka makapangyarihan ng isipan natin. Tingnan mo ang sarili mo. Unawain mo at kilalanin mo. Bawat araw, iba't iba ang iniisip natin. May mga mabubuti at masasamang pag-iisip. Pero ang mas malala, negatibo na lang halos ang naipapasok natin sa ating ulo. Mas lalong lumalala ang sitwasyon kung ginagatungan mo ito ng negatibong pag-iisip. Ang iniisip mo ay isang pag-iisip lang. Mabubuhay lamang yan kung magre-react ka. Bibigyan kita ng halimbawa. Ginabing umuwi ang asawa mo. Nagdududa ka na may kabit siya. Ang dudang yon ay nagsisimula sa isipan mo hanggang sa inaaksyonan mo at away ang kalalabasan. Kung ano ang iniisip mo ay magkakatotoo. Hindi yan magiging realidad kung hindi mo papayagan na lalamunin ka nito. Isa yung kadiliman na kumakain sa maliwanag mong buhay. Hindi ka talaga mabubuhay ng payapa kung madilim ang paligid mo. Kaya huwag kang matakot sa mga sitwasyon na kinakaharap mo ngayon dahil yan ay natural lamang. Oo, mahirap kapag nagkakaproblema na tayo. Mawawala tayo sa katinuan natin. Pero please, huwag mong iwan ang sarili mo kung aabot ka na sa puntong to. Sarili mo na lang ang kakampi mo sa labang to. Kailangan mo lang kontrolin ang isipan mo upang madali mo ring mapalitan kung anumang klaseng masama ang nakapasok dyan. Number 2, huwag kang mag-react ng basta-basta. Ito ang kadalasang reaksyon natin, di ba? Basta-basta na lang tayong nagre-react.
Kahit hindi natin nauunawaan ang sitwasyon, minsan may manalait sa pagkatao natin. At ang iisipin natin, pag hindi ko to papatulan, magpapatuloy pa rin to. And then, iniisip natin na mahina tayo dahil hindi tayo nagrebat sa mga sinasabi nila. Dito ko naintindihan ang sinabi ni Jesus na kapag sinampal ang kanang pisngi mo, iharap mo rin ang kabila. Ibig sabihin ni Jesus, kung papatulan natin, mas lalong lumaki ang issue. Magpapatayan ng mga tao. Paano maging peaceful ang buhay natin kung ang nasa kaloob-looban natin ay galit? Napag-aralan na to ng mga eksperto. Pinag-aralan nila kung paano mag-react sa mga bullies. Kung babatuhin ka nila ng masasakit na salita, sasang-ayunan mo lang sila. Diyan sila manahimik. Napaka-powerful. Kung nagliliyab ang isang tao, gawin mo ang sarili mo bilang tubig. Tandaan mo na palaging mananaig ang kapayapaan. Sabi pa nga ni Francis M., you can't talk peace and have a gun. Tama ang sinabi niya, di ba? Paano tayo maging payapa kung nagpapatayan tayo? Paano hihinto ang gyera kung may mga dala tayong mga sandata? Tandaan mo to palagi. Kung ikaw yung tipong react ng react sa lahat ng sitwasyon, hindi ka magiging masaya. Hindi magiging mapayapa ang buhay mo. Don't waste your positive energy for nothing. Action lang, hindi reaksyon. Ang aksyon ay nagpapasaya sa buhay mo. Ang reaksyon ay ginagawang miserable ang buhay mo. Minsan din maririnig natin ang just respond, don't react. Parang pareho lang, di ba? Pero malaki ang pagkakaiba dyan. Katulad rin ng aksyon at reaksyon. Ulitin ko naman to. Hindi mo makukontrol ang lahat ng panlabas na sitwasyon. Mapatao man o pangyayari, labas ka na doon. Isa lang ang makukontrol mo, ang iyong reaksyon. Huwag kang mag-react sa sitwasyon dahil hindi yan mawawala kung reaksyon lang ang paiiralin mo. Aksyon ang dapat mong itugon sa bawat pangyayari. Number 3, huwag mong sundin ang idinidikta ng iba. Mawawala ka sa tamang landas kung ang remote control ng buhay mo ay pinahawak mo sa iba. Paano ka sasaya kung hawak nila ang iyong buhay? Pati pangarap mo ay kontrolado nila. Minsan ginagawa ng mga magulang natin yon, di ba? May pangarap sila para sa atin. Kamusta naman ang pangarap natin para sa ating sarili? Anak, gusto ko maging dentista ka. Paano na yan kung gusto mo maging heart surgeon? Sino bang susundin mo? Dito kasi mawawala ang katahimikan sa puso natin kung nasasapawan ng ating kagustuhan. May sarili tayong desisyon at kagustuhan. Kaya nga tinatawag tayong individual. Kung namumuhay ka para lang mapalugdan ng ibang tao, malinaw na naglalakbay ka sa maling lugar. Do what you love and love what you do. Sobra pa yan sa tagline. It's our single most important piece of advice to share with the world. Tatagalugin natin para tatagos talaga sa puso. Mahalin mo ang ginagawa mo at gawin mo kung ano yung gustong-gusto mo. Now let me ask you, what do you really want? Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Paano ka mamumuhay ng payapa kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo? Ano ba ang layunin mo? Kasi kung may gigil ka sa pangarap mo, hindi ka magpapakontrol sa kanila. May tapang kang humindi sa gusto nila dahil alam mo kung ano ang gusto mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ito ang isa sa mga pinakamahirap na tanong. Bakit? Kasi marami ang hindi nakakasagot nito. Kung isa ka sa mga taong hindi nakakasagot, huwag kang manghina. Okay? You can still build your dream life. May pag-asa ka pa. Kapag gagawin mo ang gusto mo, mai-inspire mo ang ibang tao. Tutularan ka nila na maging matapang din. Kasi marami nang natatakot sundan ang pangarap nila. Ipakita mo sa kanila na iba ka. When you do take that leap yourself, you become an inspiration to those individuals. Number 4, maging mapagpasalamat. This is the number 1 way to live peacefully. Nakakakita ka na ba ng tao na masaya na ang ginagawa niya ay nakapokus sa kakulangan? Hindi pa, di ba? Dapat magpasalamat ka. Pasalamatan mo naman ang mga bagay, kahit na maliliit na bagay, na nakamit mo na. Bakit mo palagi ka nalang nakatuon sa mga bagay na wala sa'yo? Magiging masaya lang ako kapag meron na akong ganito o ganyan. Teka lang, hindi ka pa ba nakontento sa mga bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos? Paano kung babawiin ng Diyos ang buhay mo? Hindi mo pinapansin di ba? Mas mahalaga pa sa'yo ang bagay kaysa sa buhay mo. Siyempre ayaw mo pang mawala sa mundong to. Then why you take your precious life for granted? Isang napakalaking pagkakamali yun. Noon gusto mo ng bagong cellphone. Ngayong nakuha mo na ang cellphone na gusto mo naman ng bagong labas na cellphone. Walang katapusang kagustuhan. Kaya ka na-stress dahil nakapokus ka lang palagi sa mga bagay na wala sa'yo.
Yan bang mga bagay na yan ay makakapagbigay ng kapayapaan sa buhay mo? Hindi. Yan ang dahilan ng pagrereklamo. Always focus on your blessings, not your troubles. The scarcity mindset is the ultimate deceiver. Yan ang nagpapadilim sa pananaw natin. Yan ang dahilan kung bakit lalo tayong nahihirapan. Yan ang dahilan kung bakit naguguluhan tayo. Be grateful for what you do have, not for what you don't have. Number 5, huwag kalimutang tumawa. Laughter is the best medicine. Palagi na natin yung naririnig. That's really true. Laughter is a physiological response that involves rhythmic and involuntary action and denotes merriment, happiness, or joy. Marami na ang pag-aaral tungkol sa pagtawa o anong benepisyo makukuha natin dito. Pagising mo pa lang sa umaga, tumawa ka na, ngumiti ka na. One small positive thought in the morning can change your whole entire day. Ipasok mo yan sa ulo mo. Kung hindi ka matawa, manood ka ng funny videos. Sigurado akong matatawa ka. Pagtawanan mo ang sarili mo paminsan-minsan. Sobra mo ng seryoso sa buhay. Magkaka-wrinkles ka tuloy. Take some of the pressure off. Kahit sa tingin mo ay sobrang seryoso ko, hindi. Kaya kong magpakabaliw. Yes, I don't take life so seriously. Kung mabibigo ako, hindi mabibigo. Hindi ako magagalit sa sarili ko. I always look for the funny side of things. I really do believe that humor is a great way to deal with adversity and can even turn a negative into a positive. I laugh at my own boringness. Being able to laugh at yourself is a simple route to developing inner peace. It also helps us be more resilient and compassionate with ourselves and other people. Pero sa nakikita natin ngayon, marami ang taong nakasimangot. May tumatawa man, pero peking magtawa lang. May tinatago palang kalungkutan sa loob nila. Konti lang ang tunay na tumatawa. Nagre-reflect naman yan sa mga mata natin. Dapat matuto tayong kaibiganin ang ating sarili para mas maging masaya tayo. Kung sarili natin hindi natin masasandalan, ang ibang tao pa kaya? Dapat i-encourage mo rin ang iyong sarili na maging gentle sa mga panahong nalugmo ka. I used to be spectacularly bad at this, and I remember how much I was angry with myself for always failing, even in simple stuff. Sana hindi ko yun ginawa sa sarili ko. Pero kailangan din tayong makaranas ng ganyan para naman matuto tayo. Just look for reasons to laugh every day. Magpakabait ka sa sarili mo. Tawanan mo ang sarili mo. Bahala na kung anong opinion ng mga tao sa'yo. That's their choice. Wala ka nang magagawa dun. Remember this always. You deserve to be happy, to laugh, to love and be loved, to smile and to have peace. Hello everyone! Welcome back to another video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano itigil ang pag-o-overthink. Palagi ka bang nag-o-overthink? Okay lang naman kung positibo ang ina-overthink mo. Pero kung negatibo ang laman ng ulo mo, hindi na yan mabuti. Your thoughts become your reality. Lahat ng iniisip mo, positibo man o negatibo, ay mararanasan mo sa totoong buhay. Alam mo, hindi lang ikaw ang nag-overthink. Tayong lahat ay nakakaranas ng ganito. Nakakabaliw ang ganitong kaisipan. Kahit maliit na bagay, ay siniseryoso natin. Bumubuo tayo ng negatibong senaryo sa ulo natin. Ang nakakatawa pa, hindi lahat ng pinag-iisip natin ay mangyayari. At kung mangyayari man, ay hindi gaanong malala. Ang iniisip kasi natin palagi ay yung malalang mangyayari. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa at hindi ka ipinanganak na ganyan na lang palagi. Nagiging ganyan ka lang dahil sa mga nakikita mo sa iyong paligid at naging habit mo na rin. Nabubuo ito dahil sa mga nararanasan mo sa buhay. Kung palagi ka lang nakakaranas ng problema, malamang negatibo rin ang papasok sa ulo mo. Kung hindi tayo ipinanganak na ganito, ibig sabihin na kaya rin natin itong mabago. Kung gusto mong itigil ang labis na pag-iisip, i-identify mo muna kung ano ang dahilan ng sobra mong pag-iisip. At kung alam mo na ang dahilan, dapat baguhin mo na ang iyong mindset. Alam kong hindi madali, pero kailangan mong pagsikapan. Gusto mo bang kumalma ang isipan mo? Una sa lahat, alamin mo muna kung ano ba ang overthink. Ito yung nag-iisip ka ng sobra o pinag-iisipan mo ng matagal ang isang bagay. Natural na sa ating mga tao na mag-isip talaga para makagawa ng desisyon. Mag-isip sa kahit anumang sitwasyon para may maaaksyonan tayo. Pero kapag sobra-sobra na, sa halip na solusyon ang makikita mo sa iyong imahinasyon, naging negatibong senaryo na. Paano kung hindi ako papasa sa exam? Paano kung malulugi ang negosyo ko? Paano kung wala akong maipon?
Paano kung mawalan ako ng trabaho? Walang katapusang what if? Paano na lang kaya kung mangyayari talaga yung mga iniisip mo? Sa isipan mo pa lang, natatakot ka na. Paano na kaya kung mangyayari na talaga? Siguradong hindi ka na makakagalaw. Lahat naman tayo ay ganyan eh. Ako rin ay hindi exempted sa ganitong sitwasyon. Naranasan ko ng mag-alala at na-stress dahil mahilig din akong bumuo ng malalang sitwasyon sa isipan ko. Pero ang nakakatawa pa doon, yung mga iniisip ko noon, hindi pala nangyari ngayon. Nasasayang tuloy ang aking lakas at oras sa mga panahong yon. Pero may mga taong nahihirapang kontrolin ang isipan nila. Palagi silang nag-aalala sa mga hindi nila nagawa noon. Nag-iisip ka rin ng sobra kung ano ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Pero sa katunayan, wala naman talagang masamang iniisip ang mga tao tungkol sa'yo. Akala mo lang yon. Sa pag-o-overthink mo, pilit mong hinuhulaan ang kinabukasan mo. Pilit mong inaayos ang nakaraan mo. Iniisip mo na rin ang mga taong walang pakialam sa'yo. Lahat ng yun ay ilusyon mo lang. Ang nakaraan ay wala na. Ang kinabukasan ay wala pa. Ang mga tao na nakatingin sa'yo ay walang pakialam sa'yo. Don't let your negative self-talk build up in your mind. Sabi ko nga kanina, ang labis na pag-iisip ay makakabuo ng problema na hindi naman umiiral. Napakasakit, di ba? Palagi mo kasing inulit-ulit ang siklo ng iyong isip hanggang sa napaparalisa ka na. Hindi ka makakausad. Hindi ka makakatulog ng maayos. Nakapikit nga ang mga mata mo, pero mulat ang iyong isipan. Ito rin ang dahilan ng pagkatakot. Hindi ka na kumikilos kasi nga takot kang magkamali. Pero alam mo, mas mabuti pang magkamali sa pagkilos kaysa sa wala kang kinikilos. Paano mo malalaman kung mali ba yon o hindi kung wala kang ginawa? Kung may nagawa ka mang mali, at least alam mo na mali pala yon at hindi mo na uulitin pa. Mahirap i-shutdown ang utak natin. Araw-araw umaandar. Kung ano-ano na lang ang pumapasok. Ang malala pa, pinaniniwalaan natin ang lahat ng pumapasok sa isipan natin. Kaya ang daming tao sa mundo ang nadidepress. Ang daming na-stress. Ang daming sumuko sa buhay. Tanungin nga kita, bakit labis kang nag-iisip? Kailangan mo muna yung sagutin bago mo makontrol ang iyong isipan. Labis kasi ako nag-iisip kasi napakatindi ng problema ko. E ano ba ang problema mo? Kailangan mong alamin ang ugat ng pangyayaring to. Hindi mo ito maitigil kung mga sanga lang ang binabali mo. Dapat patayin mo ang mismong ugat upang hindi na ito tutubo pa. Siguro labis kang nag-iisip dahil insecure ka. Kulang ka ng tiwala sa sarili mo at sa ibang tao. Kung yan ang dahilan, kailangan mo munang tratuhin ng maayos ang sarili mo. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Nag-overthink ako kung hindi magre-reply kagad ang partner ko. Ibig sabihin, nakulang ka ng pagtitiwala. Isipin mo palagi na hindi mo makukontrol ang lahat ng tao. Kung gagawa sila ng ikakasakit sa'yo, wala ka nang magagawa dun. Kasi yun ang kagustuhan nila. Yun ang pinipili nila. Pero bakit nga ba natin itigil ang labis na pag-iisip? Sa totoo lang, may pakinabang naman ang labis na pag-iisip dahil dito mahuhubog ang ating pagkamalikhain at pagdidesisyon sa buhay. Ito'y tagatulak sa sarili natin. Depende rin kasi kung ano ang iniisip mo. Ikaw lang naman ang nakakaalam kung nakakasama ba yan o nagtutulak ba yan sa'yo tungo sa tagumpay. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na negatibo lang ang binubuo sa isipan, hindi ka talaga magtatagumpay. Imbis na itulak ka nito sa tagumpay, ihuhulog ka nito sa bangin. Overthinking is not rational and it's not part of a larger strategy. Mas lalabo pa ang pananaw mo sa buhay. Ito pa ang maging dahilan ng iyong pagkabagsak. Oo, babagsak ka physically. Manghihina ka. Tataas ang level ng stress hormones. Hindi ka makakatulog. Mawawalan ka ng ganang kumain. Magkakasakit ka. Maikli na nga ang buhay, mas pinapaikli mo pa. Literal na mababaliw ka. Kung hindi mo mapigilan to, ikaw ang lalamunin nito. Utak at katawan mo ang maapektuhan. Maawa ka naman sa sarili mo. Paano ko ba ito mapigilan? Hindi lang naman ikaw ang nagtatanong yan. Halos lahat nagtatanong at halos lahat walang nakukuhang sagot. May nakakaalaman sa sagot, hindi pa rin ikinapit sa kanilang buhay, kaya wala pa rin nagbago. You can control everything in yourself. Uulitin ko, hindi mo makukontrol ang panlabas na bagay, pero makukontrol mo ang panloob na bagay. Ang panloob na ito ay ang iyong isipan at ang iyong emosyon. Kung gusto mong mawala ito, harapin mo ito. Huwag kang matakot sa mga naririnig o nakikita mo sa iyong imahinasyon. Kapag nakaharap mo na sila, gawin mo ang 9 na bagay na ito. Number 1, alamin mo
kung kailan ka mag-overthink. Kadalasan ay nag-overthink ka kung ikay nag-aalala at na-stress, lalo na kung may pinagsisisihan ka. Kaya ito ang dapat mong tandaan. Sa oras na may mangyaring hindi maganda, kontrolin mo na kaagad ang iyong reaksyon dahil alam mo na dito mabubuo ang overthinking. Ang pag-aalala mo naman ay hindi dahil sa isang bagay, kundi nag-aalala ka lang sa pagkatao mo. Kulang ka kasi ng tiwala sa iyong kakayahan, kaya mas nananaig ang iyong takot. Number 2, magtiwala ka sa kakayahan mo. Hindi ka mahinang nilalang. Marami na nga tayong natural na problema. Dinagdagan pa natin. Kinakalaban natin ang mismong sarili natin. Kung hindi ka naniniwala sa kakayahan mo, sa kalakasan mo, sa sarili mo, bawat aspeto ng iyong buhay ay magiging tagilid. Paano na yan? Ganito na ako eh. Bakit ba tinanggap mo na ganyan ka na? Parang mahal mo na yata ang negatibong sitwasyon na yan. Paano ka maging positibo sa buhay kung tinanggap mo ang negatibong sitwasyon? Wala kang mararating sa buhay kung nakatali ka na sa kadilimang to. Ito ang nagpapahinto sa buhay mo. Number 3, mamuhay ka sa araw na ito. Hayaan mo na ang nakaraan. Huwag mo munang pangunahan ang kinabukasan. Tanging ngayon lang ang iyong mahahawakan. What if ganito o ganyan? Dapat ginawa ko to. Stop thinking about it. Hindi mo mababago ang mga sitwasyong nangyari na. Kung nagkasala ka noon, kung may hindi ka nagawa noon, hindi mo na yun mabubura. Magmamarka na yun sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Ang tanging magagawa mo lang ay kung ano ang ginagawa mo ngayon. Huwag mong hayaan na ang labis mong pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan ay sisira sa mga pangarap mo at sa buo mong pagkatao. Number 4, matuto kang mag-meditate. Ang meditation ay tutulong sa'yo upang pakalmahin ang iyong kaisipan. Pumunta ka sa tahimik na lugar at doon mo ibuhos ang iyong mga negatibong saloobin. Mas mararamdaman mo ang iyong buhay ngayon. Mas makukontrol mo ang takbo ng iyong isipan at emosyon. Mas madali mo ring mapansin ang mga bagay na nakamit mo na. Madali mo ring makikita ang kagandahan ng paligid. Hindi ka ba magpapasalamat? Kahit ang gulo na ng buhay, pero napakaganda pa rin ang pagtrato ng Diyos sa atin. Dahil sa meditation, mabubuksan ang iyong kamalayan. Sanayin mo ang iyong isipan na bigyang pansin ang araw na ito. Number 5, kontrolin mo ang iyong emosyon. Ang pagsubsob sa sarili mo sa mismong araw ngayon ay hindi ibig sabihin na isubsob mo rin ang negatibong kaisipan sa ulo mo. Ibig sabihin na kumalma ka lang upang madali mong maunawaan kung anong dahilan ng kanilang paglabas para mas madali mo itong matanggal. Kung nababalisa ka, hanapin mo ang dahilan. Harapin mo ang mga ito. Huwag mong iparamdam sa mga ito na takot ka. Alam mo, ang kalaban mo ay ilusyon lang. Number 6, lahat ng problema ay may solusyon. Kahit anong problema, may solusyon. Maniwala ka man o hindi, may solusyon talaga ang lahat. Alamin mo kung ano ang problema mo at doon ka mag-focus sa solusyon. Mahirap gawin yan, lalong-lalo na kung mabigat ang problema natin. Mas madaling mag-focus sa problema, di ba? Walang ka-effort, pero huwag kang magpapatalo. Ikaw ang driver ng iyong buhay. Kung ang dahilan ng labis na pag-iisip mo ay stress sa trabaho, siguro oras na para humanap ka ng ibang trabaho. Hindi pwedeng reklamo ka ng reklamo sa trabaho mo, pero hindi ka pa rin umalis. Araw-araw ka na lang bang ganyan? If you're not where you want to be in life, then do something to change your path. Kung sa tingin mo ay nawawala ka na sa tamang landas, oras na para bumalik ka na sa tamang landas. Alam mo na ngang nasa mali kang lugar, bakit ka pa magpapatuloy? Kailangang matapang ka sa iyong paglalakbay. Walang tao ang makakapagpabago ng iyong buhay. Ikaw lang ang makagawa nun sa sarili mo. Hanggang gabay lang ako. Ikaw pa rin ang kikilos. Number 7, huwag kang matakot. Halos lahat gustong magbago, pero takot sila sa mga dapat gawin para magbago. Takot mabigo, takot malugi, takot sa opinyon ng ibang tao, takot magkamali. Hanggang sa ang takot na ito ang pumipigil sa kanilang paglalakbay. Lahat na lang ng nakikita nila ay hindi tama. Kahit anumang mangyari, gumawa ka ng aksyon. Ito lang ang tanging paraan para makarating ka sa dulo. Sabi nga ng Nike, just do it. Sabi ng Adidas, impossible is nothing. Don't be afraid to take that baby step. Number 8, magtanong ka ng tama. Marami kasi sa atin ay nakakakuha ng maling sagot dahil sa maling katanungan. Bakit niloko ako ng partner ko? Tanong pa lang, mali na. Bakit? Lahat ng sagot dyan ay mga negatibo. Pangit kasi ako. Mahirap lang kasi ako.
Simple lang kasi ako. Imbis na solusyon ang iyong makukuha, problema pa ang naging resulta. Mas lalong bumaba ang iyong self-esteem. Palitan mo ang tanong ng, bakit nakaka-attract ako ng manlulokong tao? Diyan mo maiisip na may pagkukulang ka rin. Maiisip mo na may kailangan kang baguhin sa sarili mo. If you want a better life, a better partner, then make yourself better first. When you ask questions that allow you to make changes to your own behavior and move forward in a healthier manner, you can reduce overthinking and improve your life. Number 9, kaya mo itong mapahinto. Oo, kayang-kaya mo. Tayong lahat kaya natin. Hindi ito swerte-swerte lang. Sabi ko nga kanina, hindi tayo ipinanganak na ganito kagad. Nag-o-overthink tayo dahil sa mga nakikita natin o naririnig natin sa paligid natin. Halimbawa, kung palagi kang nakarinig ng taong palamura, matuto ka rin magmura. Noong bata pa tayo, wala tayong alam sa mga bagay-bagay sa mundo. Ibig sabihin, na kaya rin nating tanggalin ang negatibong pag-iisip natin. Kailangan natin ng sapat na lakas, tapang, at determinasyon. But it also takes the right set of tools. Kailangan mong malaman kung ano ba talaga ang layunin mo sa mundo. Layunin mo bang ganyan na lang palagi? Gusto mo ba ng ganyang buhay? Alam kong hindi. Kaya kailangan mong umaksyon. Learn how to navigate pain and anxiety rather than avoiding or suppressing it. Harapin mo ang negatibong takbo ng iyong isipan upang madali mo itong maitakwil. Lahat ng hadlang sa isipan mo ay madudurog mo. Pangako ko sa'yo, kapag napahinto mo na ang labis mong pag-iisip at maging normal na ang takbo ng iyong isipan, maging mas masaya ka na, mas kalmado, mas makakaakit ka pa ng mga positibong tao. Hindi mo man makukontrol ang nangyari sa paligid mo, pero makukontrol mo ang nangyayari sa kalooban mo. Kung tratuhin mo ng maayos ang iyong sarili, maging mas maayos ang resulta ng iyong buhay.